것은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Napabalikwas ng bangon si Mel at mabilis na pinalibot ang tingin sa kabuuan ng maliit niyang apartment. No U-hands. Kumalma ang pagtibok ng mabilis ang puso niya. Oh, thanks God, it was just a dream. Napahinga siya na maluwag sa isiping panaginip lang pala ang lahat ng nangyari kagabi. Napakurap-kurap siya nang makita ng nakatuping papel sa nightstand. Pinulot niya ang nakatuping papel sa kabinasa ang nakasulat doon. I'll be back soon, honey. U-hands V. Nabitawan niya ang papel at bumaba ang tingin niya sa katawan niya. Napasinghap siya nang makitang wala na siyang saplot. Napahawak siya sa leeg niya at pinakalma ang puso na napakabilis ang tibok. No, this is not happening. Mabilis siyang bumangon at tinungo ang maliit na closet para mag-impake. I have to leave now. Natigil siya nang may makitang maliit na folded note sa ibabaw ng mga nakatupi niyang damit. Kinuha niya ang papel at binasa ang sulat kamay na naroon. Don't ever think of running away, honey. I can track you down in just a matter of seconds. Miss Melanie Lorenzo. U-hands V. Napaawang ang labi niya nang mabasa ang apelido ng kanyang ina. Kakabit na pangalan niya. No way. Alam na nito na ang ginamit niyang apelido ay ang sa ina niya. Mahahanap talaga siya nito kahit saan siya magpunta. U-hands was one of the richest man in Asia and now competing to one of the richest bachelors in the US. She watched the news and read business magazines. Alam niyang marami ang koneksyon ng binata. Napahakbang siya papalayo sa kanyang maliit na closet saka umupo sa maliit na mesa. Mabilis din pinulot at binasa ang maliit na papel na naroon na nakita niya. Good girl. Hindi ko hahayaang tumakbo ka na naman. Now, I prepared you breakfast. It's in that small box you called refrigerator. Have a nice day ahead. Susunduin kita mamaya sa Day Flower Shop. Take care, honey. U-hands V. Umawang ang mga labi niya. Hindi lang ang ginagamit niya pangalan ang alam nito, pati rin kung saan siya nagtatrabaho. Jesus! Paano iyon nalaman ng lalaking yun? Marahas siyang napailing-iling. Bakit ba niya tinatanong iyon? He was U-hands Vergara, after all. He had lots of connections. Tumayo siya at binuksan ang refrigerator. Natigilan siya nang makita ang fried rice, bacon, tuna sandwich, and a cup of latte. Did he cook? Nah. Sa mukha ng lalaking yun, hindi yun marunong magluto. Kinain niya ang biniling agahan ni U-hands at pumasok na siya sa trabaho na ito pa rin ang nasa isip niya. Good morning. Bati ni Ayane sa kanya. Magkasing edad sila ni Ayane. Ayane was a professional florist at talaga nga napakaganda nitong gumawa ng bouquet. Tinuturuan siya nito pero hindi siya kasing galing nito. Good morning too. Aniya at tumango sa likod ng counter. Siya ang cashier at si Ayane naman ang nag-entertain sa mga customer. Wala kasi siyang alam sa mga bulaklak kaya napalit sila ng trabaho ni Ayane. Buti nga tinanggap siya nito bilang trabahante kahit wala siyang alam sa mga bulaklak. Ayane was the nicest person she had a privilege of meeting. Sa araw na iyon, ang dami nilang customer. Halos hindi siya makaupo sa dami ng nagbabayad. And then around lunch, nagpaalam si Ayane na bibili ng pagkain na para sa kanilang dalawa. Palaging ganon ang routine nila sa shop. Palagi siyang naiiwang mag-isa kapag lunch.
She was busy playing Soda Crush when someone put some stem of rainbow rose in the counter. One stem of that rainbow rose caused an arm and a leg. Hindi kasi normal na rosas ang rainbow rose. It was an artificial rose made by Ayani. May ininilagay ito ng kung anong bitamina at chemical sa bulaklak para maging kulay rainbow iyon. How much? Said a deep baritone voice. It sounded familiar but she was too busy to care. 2,000 ruble. Aniya naabala pa rin sa paglalaro. Naglapag ito ng 2,000 ruble sa counter. Nagangat siya ng tingin para sa naibigay ang resibo at ang bulaklak pero wala ng tao maliban sa kanya. Lumabas siya ng counter at ipinalibot ang tingin sa kabuuan ng flower shop pero wala na talagang tao. Bumalik siya sa likod ng counter at kinuha ang rosas na naroon. Nagsalubong ang kilay niya na makita ang maliit na note na nakadikit sa stem ng rose. Kunot ang noong binasa niya ang nakasulat sa munting papel. I forgot to greet you a good morning. So good morning, honey. Hope this flower can make your day beautiful. Euhens V. Napaawang ang labi niya sa rosas na nahawak. Si Euhens? Ang lalaking yon ang nag-iwan ng bulaklak? Napabuntong hininga siya sa kamaingat na niyakap ang rosas. Dahan-dahan lang puso. Huwag kang titibok ng mabilis please. Kasi tulad ng rosas na bigay ng lalaking yon, matitinik at masasaktan ka lang. Pakiusap niya sa puso niya na parang nakikipagkarerahan sa sobrang bilis. Tinanggal niya ang nakalagay na note sa rosas at ibinasura iyon. Ang rosas naman ay inilagay niya sa vase na nasa malapit sa counter. As the hours passed by, pasulyap-sulyap siya sa bulaklak na bigay ni Euhens. Buti na lang at bumalik na si Ayani na may dalang pagkain. Kaya nawala sa bulaklak at kay Euhens ang iniisip niya. Pero na makabalik siya sa counter, panay ulit ang titig na sa bulaklak. Mabuti na lang at tapos na ang oras niya sa trabaho at hindi na niya makikita ang bulaklak na nagpapatibok ng puso niya ng mabilis. I'm leaving Ayani, paalam niya. Take care, ani na Ayani. Pagkalabas niya ng flower shop, napaatras siya nang biglang may pumarada ng Bugatti Veyron na kotse sa harapan niya. She knew very well who owned the car pero wala siyang pakialam. Nagmatigas siya at naglakad siya palayo sa saksakyan. Papara na sana siya ng taxi nang may bigla na lang may bumuhat sa kanya at parang sako ng bigas na isinampay siya sa balikat. Ang tigas ng ulo mo, boses iyon ni Euhens. Euhens! Tali niya. Put me down, you brute! Pinagbabayo niya ang likod nito hanggang sa maaksidenteng tumama ang nakakuyom niyang kamao sa pangupo nito. He gave out a laugh. You're kinky, honey, he said, then slapped her butt 2 times. Napamulagat siya sa ginawa nito. Bastos ka talaga. Bastos. Bastos. Nasasarapan ka naman sa pagbabastos ko sa iyo kagabi. Anito na may bahid ng ngiti ang boses. You seduced me last night. Her voice held conviction. Tinawanan na lang ito. Yeah, right. Diniposito siya nito sa passenger seat at isinuot ang seatbelt kahit na panay ang tulak niya rito. Still, woman. Bakas ang iritasyon sa mukha nito habang nakatingin sa mga mata niya. Kusa mong ibinuka ang hita mo para sa akin, Melanie. Ang ginawa ko lang ay halikan at hubaran ka. You were the one who ported your legs. And if my memory serves me right, you were moaning in sheer pleasure last night. Naginit ang mukha niya. What? Euhens snapped. Bakit ba dinideny mo na nag-enjoy ka sa ginawa natin kagabi? Wala namang masama kung aaminin mo na nasasarapan ka sa ginawa natin kagabi.
Halos malaglag ang panga niya sa mga binitawang salita ng binata. "You're so bold." Hindi mapigilang komento niya. Ngumisi ito. "I hate sugarcoating my words. At saka, totoo naman diba? Sarap na sarap ka kagabi. Kaya, huwag mong i-deny yun. Mahilig ka lang talagang tumakbo sa katotohanan." Pagsasabi niyon ay malakas nitong insinara ang pinto, sabay ang pagtunog ng lock. Umikot ito patungo sa driver's seat at sumakay. Pagkatapos ay pinahororot nito ang sasakyan patungo sa kung saan man ito gustong pumunta. Yuhens was pissed. Damn it. Nasa level 10 ang iritasyong nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Thanks to this beautiful woman sitting on the passenger seat of his Bugatti Veyron. He was having a fucking massive headache because of her. She was so stubborn as a mule. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanila kagabi. Samantalang, sarap na sarap naman ito. Mas dumagdag pa ang iritasyon niya kung paano ito tumingin sa kanya. Puno ng pagtataka, kaguluhan at pandediri ang mga mata nito. Parang hindi ito namao sa sobrang lakas ng ungol nito kagabi. This woman was making him crazy. He even cancelled all his appointment for a month. Yuhens asked himself, what the fuck did I do? After that call with his secretary, hindi niya galing mag-cancel ng appointment, lalo na kung sa walang kwentang bagay lang naman. Yuhens looked at Melanie through the rearview mirror of his car. Nakasimangot ito at nakahalukip-kip habang nakakross ang braso nito sa dibdib. Oh, that yummy breast of her. Ipinilig niya ang ulo para mawala ang iniisip. A erotic image of him and Melanie in the bed kept creeping into his mind since this morning. Every time those images gazed past his defenses, his cock would harden instantly. "Huwag mo akong titigan." Asik sa kanya ng dalaga. Napa siya sa kanapailing-iling. May batas na ba na ngayon ang bawal titigan ang mga magagandang tanawin? Namula ang pisngi nito at napakurap-kurap si Yuhens. Damn! This woman looked more beautiful when she blushed. Melanie's eyes widened. Fear was visible in them. "Yuhens, look at the road!" She shouted in panic. Mabilis niyang ibinalik ang tingin sa dinadaanan at nilukong ng pangamba ang buo niyang pagkatao. Nang makitang malapit na sila nga bumangga sa isang 10-wheeler na truck, nanlaki ang mga mata niya at binalot ng takot ang buong pagkatao niya. Fear not for his life, but fear for the life of the woman beside him. Fuck! Malakas siyang napamura at mabilis na kinabig ang manubela pa kanan, pabalik sa lane nila. Fuck! Kung saan-saan ka kasi nakitingin eh. Galit na singhal sa kanya ni Melanie. Pinukol niya ito ng masamang tingin. So, it's my fucking fault? Yes! Ikaw ang nagdadrive, diba? Pagtataray nito. So please lang, magdahan-dahan ka kasi hindi mapapalitan ng milyon mo salapi ang buhay ko. Wow. Just wait a fucking minute. Sumisigaw na rin siya. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay kapag sinisigawan siya ng isang babae. Maliban na lang kung nasa kama silang dalawa. Paano naman napasok ang pera ko sa usapan natin? Baka mabunggo sila, kaya naman ipinarada niya ang sasakyan at humarap sa babae. Bakit mo ba ako sinisisi? What happened was no one's fault. Nakatingin ako sa iyo kaya muntik na tayong mabangga, pero hindi ko naman yung sinasadya. Bakit ka ba kasi nakatingin sa akin? Kasi his words hung in air, leaving a deafening silence. Bakit nga ba siya nakatitig sa babaeng katabi niya? Oh, I know. You blushed and I was transfixed by your beauty. I couldn't look away. So me, damn me, curse me. Pero hindi ko talaga kasalanan kung bakit muntik na tayong mabunggo. Kasalanan mo kasi nagagandahan ako sa iyo. Yep, it was Mel's fault, not his.
Nanilisik ang mga mata nito sa galit. Anong kasalanan ko? Kasalanan mo. You're the one driving the fucking car. Don't you fucking me, Melanie. Nakakalimutan mo na yata na isang tawag ko lang sa daddy mo. He'll be here in an instant. And he'll drag you back. Napamulagat siya nang umangat ang kamay nito at ginawaran ang pisngi niya ng isang malakas na sampal. Natigagal siya sa ginawa nito. Never in his life did a woman slap him. Not even his mother. You slapped me? He whispered in shock. Buong tapang na sinalubong nito ang gulat niyang mga mata. Mula na makita ulit kita, wala ka lang ginawa kundi takutin ako. Kahit sino, paulit-ulit na gawin ko ang gusto mo o kaya naman hahayaan kitang angkinin ang katawan ko. Sasabihin mo pa rin kay daddy kung nasan ako. Mapakla siyang natawa sa lumabas sa bibig nito. Is that what you think? Mabilis na tinanggal niya ang seatbelt na suot at inilapit ang mukha sa mukha ng dalaga. Yan ba ang tingin mo sa nangyari sa atin kagabi? She shot back. May iba bang rason maliban doon? Nagdilim ang mukha niya at nagtagis ang bagang niya. Ayun pala ang tingin mo. And here I thought that it's more than that. Hinaplos niya ang mukha nito. She cringed at his touch and that made him madder than he already was. I'm going to change that reason of yours. Because when I fucked you last night, I was not thinking of that. Hindi ko alam na iyon pala ang tingin mo sa nangyari sa atin kagabi. Bayad mo para patahimikin ako at hindi tawagan ng ama mo. You just insulted me, honey. I'm badly wounded. Inilagay niya ang kamay sa puso at umaktong nasasaktan habang nakatingin dito ang mga mata niyang walang emosyon. At dahil iyan naman pala ang tingin mo sa nangyari sa ating kagabi, I'm going to ravish you her. And now, be warned that if you rejected me, your father is my speed dial. Hindi ako magdadalawang isip na tawagan ang ama mo para ibalik ka sa bahay niyo. Pananakot nito. Sinapo nito ang mukha ng dalaga, saka inangkin ang mga labi nito ng mainit at mapusok na halik. It felt so good. It was so fucking good to kiss her. So tasty, so sweet, and mind-blowing. Nagsisinungaling siya. Hinding-hindi niya tatawagan ang ama nito. Kasama sa report ni Sean Kim, ang impormasyong naghahanap ang ama ni Melanie sa mga lalaking nababagay sa anak nito para sa pagbabalik ng dalaga at nakahanda na kaagad ang kasal. He was the one of those suitable grooms, but there was no way in hell that he would share Melanie. Finders, keepers, fuckers. She's mine, and he would freeze over before he handed Melanie Chowder to her father over my hot, well-toned body.